Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Si Senador Ping Lacson talagang lininaw niya, hindi niya aatrasan talaga si Cayetano. Yan tingnan niyo yung nasa kanan. May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya, pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintulad din daw na proyektong naigawad sa Top-Notch Catalyst Builders, isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020, panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa naoobliga ang pondo. Hindi raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya, pero dahil sa mga pagkwestiyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALN ni Lacson, pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Yun, mga kabunyog kumbaga tatapusin niya raw talaga ito. Wala na raw tong atrasan. Ang humingi naman daw kasi nito na gawin niya ito ay si Cayetano mismo question ang kanyang integrity. Kaya sabi niya yung integridad niya yan yung kanyang first and last line of defense. Ay nung ito daw ang question ni Cayetano, krinos niya ang line. So hindi na siya papayag. Ngayon, pag-resume daw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, papaimbestigahan niya na ang mga flood control ng Taguig. Yun, mga kabunyog, mga kababayan papaimbestigahan na ang mga flood control projects ng Taguig. Sabi ni Senador Ping Lacson. At ngayon sabi ni Senador Ping Lacson, ngayon pa lang mayroon na silang nakitang mga ghost projects sa Taguig. We have documented at least 2 case studies so far. Too many 100 million peso slope protection and drainage projects totaling 2.085 billion pesos. Ang style pala doon sa Taguig, mga kabunyog, ang mga proyekto nila Cayetano, mga slope protection and drainage projects. Bawat drainage project, bawat slope protection project sa Taguig, 100 million pesos ang halaga. Ang total daw na na-compute na niya, sabi ni Senador Ping Lacson, 2,085 billion pesos. Doon lang yan sa mga slope protection and drainage projects. Ay ang total daw na binigay kay Cayetano na na pork barrel noong 2025 General Appropriations Act, 6.79 billion pesos. Yan.
Ito na. Ha? Mga kabunyog, talagang may mga numero. May mga numero ang mga sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kaya patay na dito si Cayetano. Patay na dito si Cayetano. Sa ngayon pa lang daw, mayroon na silang nadodocument na 2 ghost projects. Malaki to. 2 ghost projects. Siyempre, aside sa ghost projects, mayroon pa yung mga substandard na projects. Kaya, ang total daw pala na insertions, pork barrel ni Cayetano noong 2025, GAA, ay 6.79 billion. Sa 6.79 billion, napakaraming mga projects sa Taguig, mga slope protection at drainage projects. Bawat project, 100 million ang halaga. Wow. Yan ang problema kay Cayetano. Dapat sana, kung nagmamayabang siya, na anti-corruption siya, dapat walang mauungkat sa kanya. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yan naman ang maipagmamalaki ni Senador Ping Lacson. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, siya matagal niya nang nilalabanan ang korupsyon sa budget. Kaya nga daw hindi siya tumatanggap ng pork barrel Hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Para sa kanya, totally no yan sa kanya. Kaya kay Senador Ping Lacson, pag lumaban siya sa korupsyon sa budget, kaya niyang harapin kasi wala naman siyang mga budget insertion, sabi niya O ito yung pagkakaiba kay Cayetano. Si Cayetano, lumalaban siya kunwari sa korupsyon pero siya mismo marami ring mga insertions. At ito na yon. 6.79 billion pesos ang insertions ni Cayetano. Noong 2025 lang yan Noong 2025 lang yan. Ngayon, isa-isa nang pinapaimbestigahan ni Senador Ping Lacson. Ngayon, tinanong si Senador Ping Lacson, halimbawa pong pakiusapan kayo na ipatigil yan, ihinto yung investigasyon, gagawin niyo po ba? Sabi niya, wala na tong atrasan, sabi niya. Yan tingnan yung sabi niya. Hiningi daw ito ni Cayetano, ibibigay niya. I will pursue this to its logical conclusion. Wala nang atrasan. Walang atrasan. Aatrasan ang pag-imbestiga kay Cayetano. Kaya na ito, mga kabunyog. Hiwalay pa ito sa gagawing investigasyon ng NBI. Kasi yung sa NBI, yung Southeast Asian Games yun Itong kay Cayetano, itong kay Lacson na iimbestigahan, flood control ito. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, sa totoo lang, sa hawak nilang ebidensya sa ngayon, pwede nang dalhin direkta sa ombudsman Kasi kung sa ombudsman dadalhin yung mga ebidensya, kaagad-agad makakapagsagawa ng preliminary investigation. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi. Hayaan nating makita ng publiko kung ano ang mga proyekto ni Cayetano na ghost projects at substandard. Hayaan nating makita yan. Mayroon siyang ipipresent daw na mga testigo, yung bagman mismo di umano ni Cayetano, ipipresent yun. Kailan yon? Pag-resume ng mga Blue Ribbon Committee hearings after ng SONA. Ang SONA kasi, yung State of the Nation Address, ay sa July 27. So after ng July 27, magre-resume na ng session ang Senado, ang Blue Ribbon Committee hearing. At yan kaagad ang una. O yun, patay. Ito na. Kanina, kung mapapansin nyo, si Cayetano, nag-aano na, di ba? Mabait na kay Matibag Tinawag ni si Matibag na schoolmate Di ba, Kabunyog Yuli Abirin? Kanina, Vin Lamila, Everbill Nana, ang tawag kay Matibag, schoolmate schoolmate. Tapos nakangiti na si Cayetano, parang inaariglo si Matibag. Kasi mula July 24, 24 ng July, iimbestigahan na rin ang Southeast Asian Games. 4 na dating officials ng FISGO ang pinatawag. Kaya na ito. Ito naman kay Lacson, tungkol naman ito sa flood control. Yan. Okay, mga kabunyog, mga kawayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.